Kung nagda-diet ka, wag mo na panoorin to. Pork belly kare-kare. Yung tipong it melts in your mouth. Tapos yung sarsa, grabe. Sarsa pala ang ulam. Akong ginawa, pinalambot ko muna tong pork belly. Naglagay lang ako ng sibuyas, bawang, spring onion at pork cube. Tapos tinimplahan ko lang ng asin at ground black pepper. At nilagay ko na yung tubig. Nakapatay pa yung kulan dito ha. Hinalo-halo ko lang tapos papakuluan ko to ng 30 minutes. Habang hinihintay ko lumambot yung pork belly, niluto ko na tong mga gulay. Mabilis ang prito lang yung mga ginawa ko dito sa gulay. Kung gusto nyong i-blanch, pwede din naman. Kasi mas gusto ko yung piniprito. Lalo na dito sa talong. Ang sarap kapag piniprito muna. Pagkaprito ko ng mga gulay, dito naman tayo sa pork belly. Nung malambot na, hinahango ko na. Nilagay ko lang to sa cooling rack. Tapos itong broth, itatabi ko lang to kasi gagamitin natin yan mamaya. Lutuin na natin itong kare-kare sauce. Nagisa lang ako ng sibuyas at bawang. Nung magisa ko na maigi, naglagay ako ng cashew nut. Pero kahit anong mani na gusto nyo, pwede naman. Medyo tirusta ko lang to tapos naglagay ako ng isang kutsarang bagoong. Katapos na naglagay ako ng anato powder. Tapos nilagay ko na yung pinagpakuluan ko ng pork belly. Hinalo-halo ko lang to tapos nilagay ko na yung peanut butter. Sa peanut butter guys, kung ano yung gusto nyong brand, yon ang gamitin nyo. Kasi kayo naman ang kakain. Hinalo ko lang tapos naglagay ako ng tostadong giniling na bigas at konting patis. Kung wala kayo nung bigas, pwede naman cornstarch slurry ang gamitin nyo. Nung makuha ko na yung consistency na gusto ko, tinabi ko lang to tapos pinirito ko na tong pork belly. Etong pork belly, kinoat ko lang sa Knorr liquid seasoning. Pero kung wala kayong liquid seasoning or kung ayaw nyo ng liquid seasoning, pwede namang timplahan nyo ng patis or asin. And then that's it, guys. Diba? Napakadali lang lutuin ito. Eh ano pa hinihintay nyo? Magluto na kayo.